alalahanan natin ang isa't isa. Mas marami ng paraan para tayo ay magkita. We will air on All TV2 on January 2 for our first day. May sorpresa si Attorney kay Tisoy sa kanyang birthday sa January 2 ha. Talagang January 2 mga kasimberos kagaya ng napakinggan. Tapos, confirm na hindi si Ma'am Catherine yung kasama ni Mayor Mark Alcala mga kasimberos doon sa spotted ko no. Marami tayong items no. Sisimulan ko na mga kasimberos para mabilis lang tayo. Unahin ko ito, yung pinost ng isang fan kagabi. Actually para siyang part doon sa Big Tiger na media launch mga kasombreros no. Ito si Erica Steele, yung nag-post dito mga kasombreros no. Tapos ay picture ng isang parang Chinese or Korean something mga kasombreros. Hindi ko lang kung part ito ng production team. Pero yun, nagpa-picture siya. Akala ko dati akala ko nung pagkikita ko nung una, akala ko si Jackie Chan. So, hindi pala mga kasombreros no, kasi pareho sila naka-black din. Tapos, may similarity, no? Or kamukha ni Jackie Chan ito mga kasombreros. Pero ito pa i-posted ni Erica Steele 7 sa Instagram account niya. Tapos, yun, akala ko si Jackie Chan, pero hindi pala mga kasombreros. Tapos, ito, next item natin, picture ito ng Focus Bernardo family sa kanilang hagdan na sobrang ganda mga kasombreros no. Talagang kumpleto sila dito. Andito of course si Mami Min, si Kath, si Ate Kay, si Ate Tin, at saka yung kanilang mga anak at saka kanilang mga husbands mga kasombreros no. At saka si hinanap ko si Kevin no. Dito parang wala yata si Kevin mga kasombreros. Pero ito po na picture ay last year no. Na kung saan ay hindi pa nakauwi dito si Kevin last year. So ngayong year lang siya nakauwi mga kasombreros. So nasa hagdan sila kasi ito po ay yung kanilang design last year pa po ito no, sa kanilang hagdan. Tapos yan no, pero sobrang nakakatuwa kasi nga kompleto ang kanilang family picture dito maliban lamang kay Kuya Kevin niya mga kasombreros. So, hindi ko kilala yung yung lolo at lola ni Catherine dito mga kasombreros eh. Palagay ko ito naka-green sa taas mga kasombreros. Kasi si Lola Linda, no, talagang na-expose din siya. Tsaka nakita natin mga kasombreros. And then dati si Lolo Danny. Pero si Kath, no, hindi natin alam yung kanyang dito, yung kanyang lolo at lola mga kasombreros sa father and mother side. Siguro nasa ibang bahay. Pero baka dito lang siya no, sa bahay din. Tapos bihira lang magpakita sa picture talaga mga kasombreros. Tapos ito, so yung unang voice over ko kasi kanina, medyo advanced ako. Tapos medyo late din yung yung na-post na confirmed yung babae doon sa nakasama nga ni Mayor Mark Alcala. Nagpapasalamat ako kasi ang bilis din ako lang talaga yung naunang nag voice over kanilang umaga. So ang bilis mangalap ng information ng Catherine admins mga kasombreros at Kath din admins. So X no, si Mayor Mark Alcala mga kasombreros. So itong si ma'am na so hindi siya edited. Talagang hindi lang talaga yun si Ma'am Catherine mga kasombreros. May mga nag-post dito ng kanyang mukha na naka side view at saka kuha pa yung mismong outfit niya mga kasombreros. Tapos nagalit dito yung isang solid fan ni Ma'am Catherine na sobrang malaki rin yung kanyang fandom sa Twitter mga kasombreros, si Elena. Sabi niya, good morning, except doon sa nag-upload ng video na spotted daw si Catherine with the mayor. Next time kung gusto niyo talagang siraan si Catherine, huwag niyo na kaming daanin sa side view, patalikod at sobrang blurry na shot. So galit si ma'am no. Alas 6 ng umaga niya pinost December 28 no, 2025. So yun po no, confirm. Ang bilis ang bilis mag-trending ng gantong mga video, pero ang bilis din napapatunayan at nade-debunk mga kasombreros na hindi totoo or kung totoo man. So ang dami na no, ang dami na actually nag-post ng ng kanilang mga dito sa Facebook pages kagabi, kagaya nitong si Filipino Telenovelas. So sa kanya parang pinagtatanggol niya dito mga kasombreros
si Ma'am Kat, no? 9 hours ago, Kat has only been in one relationship, but look at Mayor Mark's dating history. So insane compared to hers. Aside from being corrupt, he's pure red flag. That's why KB fans are not happy about this news. Some even claim it's AI, and guess what? Kynel fans are the happiest people in the world. So, nga, no? So, napatunayan naman na hindi naman yun si Ma'am Catherine, mga kasembreros. So, yun, parang pinoint out niya rin dito yung sobrang dami naging girlfriend. Hindi naman sobrang dami, pero madami siya naging karelasyon. And hindi nagtagal. Si Ma'am Catherine ay isa lang talaga, no? Kumaga pa, hindi gawain ni Ma'am Catherine yung magpalit-palit ng boyfriend na hindi sigurado. Kumapa ngayon tinitingnan ni Ma'am Catherine yung future niya bilang wife and then yung future husband niya, mga customers, which is, we believe si Alden Richards, walang iba. No, si Tisoy niya. Si Tisoy niya, mga kasembreros. So, which is definitely true, no? Kasi marami naging girlfriend si Mayor Mark Alcala. Tapos, yung siguro hindi lang natin mapapatunayan dito na isa siya sa mga corrupt officials. Pero yung mapapatunayan dito ay yung totoo talaga ay yung marami siya naging girlfriend. So, from 21 to 2022, si Ashley Ortega, tapos 2020, 2018 to 2019, 2017. So, 4 na yung kanya naging girlfriends, mga kasembreros. So, medyo red flag nga, no? Si Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. So, hayaan na natin. Hayaan na natin yung maniniwala kay Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. Basta tayo ay Team Solid, Team Catherine. And speaking of Team Solid, Team Catherine, one day ago, Famous Chronicles, akala nating lahat ay tapos na ang kwento ni Joy and Ethan. Pero mukhang mas matindi ang pasabog na dala ng Hello Love Again. Hindi lang ito basta pelikula, dahil sa likod ng mga kamera ay may mga titig at galaw. Sina Catherine Bernardo at Alden Richards Tisoy na tila may mas malalim na kahulugan. Tama, no? Yung mga titig ng Catherine, mga kasombrero sa likod ng camera, sa mga dito sa mga promos, sa mga mall tours nila, talaga nakita natin yung lagkit at titig. Bakit nga ba naging ganito kainit ang pagtanggap ng publiko sa muli nilang pagsasama, silipin ang katotohanan sa likod ng mga usap-usapan at alamin kung ito nga ba kung ito na nga ba ang simula ng bagong yugto, hindi lang sa pelikula, kundi pati sa totoong buhay. So yun siya, mga kasmeres, no? So which is definitely true. Si Ma'am Catherine at Sir Alden ay real life couple. Low-key lang talaga sila at magaling magtago. Ganon. And then bait talaga naman Catherine kasi doon sa may Tatler Asia pala niya, kagabi lang kasi ito pinost, mga kasembreros. Binilikan na talaga yung baby kasi medyo malayo na siya. Tapos palabas niya yata siya ng, parang papasok pa siya doon sa papunta siya sa escalator. Tapos, tinawag siya. Tapos, binilikan niya yung baby, mga kasembreros, no? Alam naman natin na mahilig sa baby si Kath, mga kasembreros, at saka si Alden. So, talagang ang lupit, no? Kasi, malayo na sana siya, ay bumalik talaga siya, mga kasembreros, para kausapin. At saka, hindi isnab yung baby, yung nanay ng, nanay ng baby, mga kasembreros, na malamang ay talagang hinahangaan din, of course, no? Si phenomenal box office cinema queen, mga kasembreros. Tapos ito, one day ago, si Michael Foz, nagpa-picture pala siya doon, no, kay Sir Alden sa ARXV concert. So late na ito na post kasi, no? Kahapon lang, mga kasembreros, kaya ngayon na natin pinopost, mga kasembreros. So si Michael Foz ay siguro fan or isa sa mga hindi ko lang kung isa sa mga band members na nag-perform doon sa ARXV concert or part ng production team, mga kasembreros, ng ARXV concert. So sorry, medyo na late din tayo kasi kahapon lang po pinost, mga kasembreros. And then bago yung main item natin, isisingit ko to, yung income pala ng Metro Manila Film Festival so far. Gross income nila ay 98 million. So kahapon, no, medyo medyo mababa, mga customers, pero hoping na tumaas siya kasi ang Hello Love Again ay 85 million isang araw lang yun.
mga kasombrero. So, hoping nakikita rin ng marami or ng malaki ang mga movies ngayong 2025 mga kasombrero. So, nangunguna nga dito yung kay Vice Ganda at saka kay Nadine Lustre na Call Me Mother mga kasombreros. So, yun po, no? So, God bless sa mga may pelikula ngayong entry sa Metro Manila Film Festival mga kasombreros. Kasi talagang pinaghirapan din nila yung kanilang trabaho at pelikula na produce mga kasombreros. So, as usual ay malaking malaki, yung pinakamalaki dito ay number 1 yung kay Vice Ganda mga kasombreros. So, yun po. And then, sumunod dito yung yung mga pelikula ni na Ivana Alawi, tapos ni na Fiang, yung mga yung sa Shake, Rattle and Roll. Tapos pangatlo pala yung Anne Mary ni Angelica Panganiban at saka ni Zandra Marudo na co-produced ni na Attorney Georgie at Mami Min Bernardo mga kasombreros. So pero unofficial ito, pero yun po 98 million pesos yung kanilang income. So nagsimula noong 2020 at 25 December, tapos ngayon po ay siguro hanggang 27 December 27 yung kanilang unofficial na ito na 98 million mga kasombreros. So hoping na tumaas din yung kanilang kita mga kasombreros para rin sa mga naghirap na i-produce ang pelikula or ang mga pelikulang ito. And then ito, kinumpara nila yung Smile ni Catherine at ni Kyla Estrada. Ito yata yung kay Kyla ay during sa kanyang pagbisita sa Showtime, tapos kay Ma'am Catherine naman ay dun sa Love, Joy, Hope na Christmas nila or Christmas party ng ABS-CBN mga kasombreros. Tapos ito na nga itatakal na natin itong sorpresa ni Ma'am Catherine mga kasombreros sa kay Tisoy. Ito hindi man siya rekta kay Tisoy mga kasombreros, kasi nagulat ako sa January 2 magkakaroon ng bagong tahanan ang ABS-CBN. So, magkakaroon siya ng frequency or collaboration sa All TV mga kasombreros ni Manny Villar or Manny Pangilinan, parang something like that na yung may-ari ng alam ko si Manny Villar yung may-ari ng All TV na kung saan si Willie Revillame ay parang pinakaunang doon sa pinakaunang naging part ng All TV mga kasombreros, na Rufa Gutierrez, Carla Estrada, and others mga kasombreros. So, tapos sabi dito, All TV 2 sa January 2. Tapos naka-gray dito si attorney. Nagulat ako dito kasi sabi ko parang nagulat ako na medyo nalungkot kasi yung siguro partner ng collaborations nila, kasi di ba nagkaroon ng issue ang ABS-CBN sa TV5. So, lipat na ulit sila sa All TV mga kaso. Sana maayos na yung management ng ABS-CBN kasi tulad nito, parang nagkakaroon na lang sila ng palipat-lipat na tahanan na although maganda naman yung mga collaborations na tulad nito, pero parang nakikita ko parang dahil hindi natanggap ulit yung ABS-CBN sa TV5, so maglilipat na naman siya ng All TV. So, parang dapat magkaroon sila ng permanent na na frequencies dapat mga kasombreros. So, which is para maging stable naman yung kanilang alam mo yon, yung kanilang frequencies at ang kanilang management mga kasombreros. Hindi yung paratis lang palipat-lipat malungkot ako na masaya So, tapos ang mas nagulat ako dito ay January 2 talaga yung kanilang start ng pag-e-airing sa Kapamilya sa All TV mga kasombreros. Kapamilya channel sa All TV 2 sa January 2 mga kasombreros. Tapos sabi nito ay mas marami ng paraan para tayo magkita. We will air on All TV 2 January 2 for our first date, first date mga kasombreros, yung sinabi dito ni attorney. So ako kanina sabi ko, January 2 birthday ito ni Tisoy. So para na ring regalo or surprise ito ni Alden ni Kath kay Alden mga kasombreros. So sabi, maglilipat na kami sa sa January 2 sa All TV. So ganun yung kanilang update siguro mga kasombreros Pero sa akin po ay iniisip ko lang yun mga kasombreros na pasorpresa ni Kath kay Alden mga kasombreros.
Tapos, next item natin, 9 hours ago, yung pictures ni Ma'am Catherine sa Alpha Pro Dog Food, sa NutriChunks, 9 hours ago, Mama Means Online, sabi niya, hindi lang Queen of Hearts, kundi Queen din ng mga 4 babies or mga aso. Kita ang pagiging mabait at tunay na alaga ni Catherine sa kanyang mga dogs. Isang certified for mom, gold talaga. So, tapos, pictures ni Ma'am Catherine nga, no, doon sa kanyang NutriChunks na endorsement kasama si Snowy, mga kasambreros. So yun, pero medyo late ito, no, napag-post nila mga kasambreros kasi nga matagal na itong ginawa na endorsement video or endorsement shoot mga kasambreros ni Ma'am Catherine with NutriChunks, mga kasambreros. Tapos yun, marami yung mga Facebook pages kagaya nitong Kapamilya on Demand. Look, Catherine Bernardo and Lucena, Mayor Mark Alcala spotted on a dinner date. The internet is buzzing after photos surfaced on Catherine Bernardo and Lucena City Mayor Mark Alcala enjoying a meal together. The sighting has quickly gone viral, sparkling curiosity and a wave of mixed emotions across social media platforms. For many longtime supporters, seeing Catherine out and about signals a fresh chapter, though it's a bittersweet moment for those who still holding on to their Kathniel hearts. One fan, Joyce Pina. So yun, ito yung kasi nag-post mga kasama si Joyce Pina Perez. So siya po yung nag-post mga kasambreros nung video. So which is definitely hindi totoo. Kasi nga napatunayan na natin at may picture si ma'am, si ate girl mga kasambreros ng totoong mukha at hindi definitely si Catherine. So parang gusto na sabihin na kaladkarin si Ma'am Catherine, no? Hindi po siya ganun mga kasambreros. So move on na tayo. And then 47 minutes ago, posted ng It's Crest si Ma'am Catherine, no? Ang simple, parang nagsuklay lang at nagpa-video. Yun na yun. Pero ang ganda, di ba? Sabi ng It's Crest mga kasambreros. So definitely, no? Napansin ko dito yung book ni Ma'am Catherine na parang bagong ligo lang siya. Tapos bagong suklay, tapos nagpa-video, and then maganda pa rin. So ganun siya mga kasambreros, no? Alagang Alden Richards ito, si attorney mga kasambreros. Na kung saan ay blooming at saka gumaganda si attorney mga kasambreros. So inggit pikit na lang yung iba, ha? Wag tayong bitter. And then ito, next item natin, 13 hours ago, sina Shuvi, Alden at Julian. Para ito sa kanilang alam ko sa kanilang kapuso, parang click kindness or Christmas parang campaign mga kasambreros na kung saan meron silang kanya-kanyang heart sign mga kasambreros sa araw ng Pasko or Christmas mga kasambreros. Si Shuvi, isa rin itong morena na sobrang bait at sobrang kalog. Tapos si Julian of course ay may Raver Cruise na siya mga kasambreros. So yun po, no? Pero alam ko to yung parang part ng kanilang Christmas party or yung click kindness nga nila mga kasambreros and mga Cathnatics. So na kung saan ay ayaw ng Nina Alden at saka ni Kath, talagang campaign nila yung mag-promote ng peace at saka love. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Medyo nag-iba lang yung itsura ni Ma'am Catherine dito, no? Kunwari Kath din ito, tapos nasa may Christmas outfits yung kanila dito. Si Ma'am Catherine ay parang hindi na siya si Ma'am Catherine, parang si Mariah Carey na mga kasambreros, no? Parang naka Santa Claus siya. Pero yung AI generated ito na gusto sana niya na Kath din, pero yung kay Ma'am Catherine medyo nasobrahan at saka hindi na siya nagmukhang si Ma'am Catherine, no? Pero nonetheless, it's the thought that counts. So yung gusto niya sanang gawin at isipin na maging outcome ay si Ma'am Catherine yung itsura. Pero medyo nagloko ang AI kung kaya naging ganito, no? Tapos si Alden dito ay, of course, naka full smile. Masaya siya na magkasama sila ni Ma'am Catherine. Pero ito po ay AI generated lamang mga kasambreros. Tapos, 10 minutes ago, of course, ang last item natin ito mga kasambreros, ang verse ni Sir Alden mga kasambreros ay Romans 10 verse 9 na kanyang pinost sa Instagram account or Instagram story. Sabi niya, if you declare in your heart Jesus is Lord,
you will be saved. Amen and amen, Pops Alden. So, ang ganda rin itong Romans chapter 10 verse 9 mga kasambreros kasi it speaks about faith, declaring your faith and declaring Jesus Christ as personal Savior and Lord ng ating buhay. So yun po, talagang talagang pananampalataya, gawa, no, laki pa natin ng gawa mga kasambreros kapag tayo po ay may pananampalataya sa ating Diyos na kapangyarihan sa lahat. Alright, so team panatag tayo mga kasambreros ha. Sana po ay pakinggan pa natin ang Word of God. Blessed Sunday po sa bawat isa. Hoping na kasi malapit na naman ang New Year, no? Talagang magiging holiday na naman at saka walang pasok ang iba. Yung iba pagka call center ka kahit na holidays ay pumapasok pa rin mga kasambreros, no? Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan nating magtrabaho at magsipag. Alright, sinama sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And blessed Sunday ha, sa bawat isa and mga Kathleenatics and mga kasambreros kong mahal. At para po sa ating Word of God, hindi ako nagpaparinig ha. Ang ating title ay Lasinggero, Lasinggera. Bakit kaya ganito ang title natin? Ephesians chapter 5 verses 18 through 19. Don't be drunk with wine. Ito pala yun, no? Because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your hearts. Napakaganda ito mga kasambreros. May mga nagtatanong kasi kung masama ba yung tawag dito, yung pag-iinom ng alak. Hindi po masama mga kasambreros. Ang masama lang yung paglalasing. Okay? Kasi sisirain talaga ng buhay ng alak mga kasambreros ang buhay ninyo mag-asawa, ng pamilya, pati ang iyong sarili, no? Kasi kapag manginginom ka ng alak, parati kang lasinggero, lasinggera, ay tatamaan ka ng sakit sa kidney, no? Sakit sa atay, no? Sakit sa yung UTI, no? So marami ang magiging complicated ang iyong sakit mga kasambreros kapag ikaw ay talagang manginginom. Yung laman ka parati ng tagayan mga tagayan mga kasambreros. So dito ay napakaganda ng verses na ito mga kasambreros. Pero kung may kakilala kayong lasinggero, lasinggera tapos nagbago naman sila, okay yun mga kasambreros, no? At saka sumunod sa Panginoon kasi marami namang mga Christians ngayon na kumaga pa nagbago sila, sumunod na sila sa Panginoon ngayon. Dati ay ganoon sila, no? Yung iba nga addict, yung iba nakapatay, yung iba talaga mga basta, no? Mga worst mga kasambreros yung kanila naging buhay dati. Tapos nung nakilala nila ang Panginoon ay naging testimony. Kumaga pa naging buhay na patotoo yung kanilang buhay because nagbago sila mga kasambreros, no, sa Panginoon. Ganun po. And yung buhay na nabago actually, no, sa Panginoon mga kasambreros ay dagdag sa mga statistics ng mga taong nagiging patotoo na powerful, no, at saka mabisa ang salita ng Panginoon mga kasambreros, and His Holy Spirit is powerfully working sa buhay ng mga tinawag niya or tatawagin pa niya mga kasambreros na maging kamanggagawa, no, at saka maging lingkod ng kanyang kaharian mga kasambreros. So yon, yung pag-inom ng alak kunwari pampatulog lang, isang baso, so ganun siya mga kasambreros, no? Pero kapag naglalasing ka na talaga, so yun na po yung kasalanan. Kaya ganun po siya mga kasambreros. Kasi nasa Timothy din, no, sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy, dahil nga parating sumasakit ang sikmura mo, kasi masakitin si Timothy, no? Kung kaya sabi niya Apostol Pablo sa kanya, uminom ka rin ng alak, no, para sa ikabubuti ng iyong sikmura. Sabing gano'n ni Apostol Pablo kay kasi naman talaga, no, parang medicine or medisina ang alak mga kasambreros. Pero may mga alak din kasi na dinisenyo para sa paglalasing ng tao. Let's say, mga alcohol drinks, yung mga liquor, yung mga hard drinks ba. Tapos yung iba naman ay talagang ginawa na yung wine lang ba, no, na mula sa grapes mga kasambreros. So parang kukonti lang yung alcohol na kanyang nilalagay mga kasambreros. So pwede yun. Yung mga ladies drink, yung mga wine na pure grapes mga kasambreros. Tapos yung iba naman, yung kahit yung tuba. Dito sa probinsya kasi ay marami talaga ang tuba mga kasambreros, no? Which is okay naman ang tuba kasi nga galing siya sa niyog mga kasambreros. So hindi lang sobra-sobra. Kasi kapag sobra-sobra at saka nagpapakalasing na ang tao, ito yung sasabi natin na hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos mga kasambreros kapag sila po ay
naglalasing o lasinggero, lasinggera mga kasembreros. So kung kayo ay umiinom ng pakonti-konti, no? Kasi ang ano dito minsan kapag nasa barkada ka na, kumari konti-konti lang. Ipe-pressure ka na nila. Sige pa, isa pa. Tagay pa. So hanggang sa nalasing ka na mga kasembreros. So yun na po yung kasalanan. This verse encourages believers to maintain a deep connection with the Spirit, no? Espiritu ng Panginoon, filling their hearts with the presence and guidance of God. When we are filled with the Spirit, our words and actions are influenced by His love, grace, and wisdom. Singing psalms, hymns, and spiritual songs is a powerful way to express our faith and praise to God, allowing Him to work in our hearts and minds as we worship and meditate on His Word. So yun siya. Yung mga imbis na magpakalasing daw tayo ng alak ay magpakalasing tayo ng kasi sabi dito talagang talagang nakakasira at saka it will lead you to a miserable life mga kasembreros kapag ang isang asawa ay lasinggero mga kasembreros. Marami na ako nakitang ganun, no? Naghihiwalay kasi nga lasinggero ang asawa, no? Kung kaya hindi nagtatagal ang kanilang relasyon, ang tendency, ang kawawa dito ay ang mga anak, no? Kasi kapag naghiwalay ang magulang at saka hindi nakapagtrabaho ng maayos kasi nga lasinggero and so on mga kasembreros, at pag nagkasakit pa, so sakit pa sa ulo ng pamilya, no? Pabigat pa siya sa pamilya mga kasembreros kapag nagkaroon ng sakit ang isang lasinggero sa pamilya. So sasabi dito ni Apostol Pablo na instead of magpakalasing tayo ay be filled with the Holy Spirit, no? Paano ba magkaroon ng paano ba mapuno ng Holy Spirit, no? Panalangin, devote, no? Talagang manalangin, magbasa ng kanyang salita, mag-worship at kumanta, no? Alam niyo mga worship songs mga kasembreros, marami, no? Sangkatutak po ang worship songs. Mag-search lamang po kayo sa YouTube, tapos download kayo ng mga worship songs. Napakadami po mga kasembreros, and sikat na sikat dito yung goodness of God, no? Yung basta marami mga kasembreros na yung Lord, I offer my life to you. So marami mga kasembreros, tapos pwede niyo po yung i-play, and then kapag ikaw lang mag-isa or pamilya kayo or sa church of course, yun po yung gawin natin, no? Kumanta ng pasasalamat, ng hymns, ng mga songs, kasi commandment din ng Panginoon yun na tayo po ay kumanta ng mga awitin na may pasasalamat at papuri sa Panginoon mga kasembreros. So kung kayo po ay nakapag-attend ng church, sa Christian church mga kasembreros or born again church, masabi niyo yung praise and worship, no? Praise and worship songs mga kasembreros. So yun po, and talagang part yun ng Christian living or lifestyle mga kasembreros, yung kasi ako kahit ako po ay may marami akong worship songs, no, sa aking cellphone na pinapatugtog ko at sinasabayan kapag ako po ay nananalangin at saka nagbabasa ng salita ng Panginoon mga kasembreros. By engaging in this practice of singing praise to God, we strengthen our faith and encourage and inspire those around us. It is a beautiful way to connect with God and experience His presence in a meaningful and tangible way. So let us allow the Spirit to dwell richly within us, pouring out in joyful songs of praise and worship to our Heavenly Father. Sa ating bahay, kunwari yung parang love language kasi yan mga kasembreros natin sa Panginoon. 'Di ba? May 5 tayong love languages, no? Sa tao mga kasembreros, nandiyan yung quality time, nandiyan yung physical touch, na hindi natin magagawa ito sa Panginoon natin, no? Kasi nga spirito siya. Nandiyan yung service, no? Naglilingkod tayo yung kumukuha ng pagkain natin ng ating magulang para pakainin sila tuwing meal time. Tapos marami, no? Tumutulong tayo sa gawaing bahay. So tapos yung pag-spend time natin sa magulang, sa ating asawa, sa kapatid, sa jowa, or sa kids, kanino man dyan, no? And then yung giving, no? Pagbibigay mo ng regalo or pagbibigay mo ng reward o lilibre mo yung nandilibre ka, no? Yung kapatid mo, asawa, magulang, anak, tropa, no? Yun, love language din yun, yung panilibre mga kasembreros. Ibig sabihin ay mapagbigay ka, no? Tapos yung pinaka-last ay yung affirmation, no? Talagang kaya mo yan, sige, kaya natin to, no? Yung pratika nag-affirm sa salita ba na kung paano mga kind words. So sa Panginoon naman, yung praise and worship, okay? Mag-awit tayo sa kanya ng pasalamat, salamat o Jesus sa pag-ibig mo. So yung mga ganun ba mga kasembreros, na marami isang katutak actually. So
it's also a way of, parang love language natin yun mga kasembreros. Kasi tayong mga tao nga, di ba? Meron tayong 5 love languages. So sa Diyos din po ay meron. So yung quality time, isa rin yun sa dapat natin ginagawa sa Panginoon. Yung quality time natin, magbasa tayo ng Biblia. So we pray, we worship, we sing songs to Him, we sing hymns to Him, mga kasembreros. So praise songs, worship songs, and so on mga kasembreros. So yun din po yung isa sa mga love languages natin sa Panginoon mga kasembreros. And of course, yung obedience. Yung pagsunod natin sa kanyang kalooban, sa kanyang utos, yun yung pinakamahalaga mga kasembreros, because we cannot say that we love Him if we do not obey His commandments mga kasembreros. We can continually be filled with the Spirit by being mindful of our thoughts, actions, and surroundings. We open ourselves up to His continual filling by seeking to walk in obedience to God's Word and allowing the Holy Spirit to guide and direct us. So kagaya na mention ko, ay yung pagsunod no, sa kanyang salita talaga mga kasembreros. This involves being intentional about avoiding sinful behaviors and attitudes that can quench the Spirit's work in our lives. Furthermore, being filled with the Spirit involves actively seeking opportunities to worship God and spend time in His presence. So yung spend time talaga mga kasembreros. So isa yung quality time ay isa talaga sa pinaka mahalagang love languages mga kasembreros. Lahat naman ng love languages mahalaga, pero yung maglalaan ka ng oras, kasi nga 'di ba, time is gold, no, time is precious. You cannot buy time. We can only use time, magagamit natin ang oras, pero hindi natin siya kayang bilhin. Hindi pwedeng bilhin na punta ka ng grocery store, pabili ako ng 2 oras kasi magsi-spend time ako sa aking nanay, sa aking anak, anak sa school, ganun and so on. So hindi mo siya mabibili mga kasembreros. Pwede mong hanapin ang pera kapag nawala ang 100, magtatrabaho ka o may 100 ka na naman. Pero yung oras po ay hindi. That is why time is so precious. That is why kapag naglalaan tayo ng panahon sa Panginoon, ay hindi po kawalan yon. Actually, advantage and benefit po natin kapag naglalaan tayo ng oras mga kasembreros sa ating Panginoon, because He is the giver of time. Siya yung lumikha at binigyan tayo ng 24 hours a day and 7 days a week mga kasembreros. That is why we have to use our time wisely as well. Alright, salamat sa ating Word of God ha. Huwag tayo maging lasinggera. Kasi hindi po makakapasok sa heaven kapag hindi nagbago ang isang taong lasenggo or lasengga mga kasembreros. Bagkus ay maging lasing tayo sa pagpupuri ng Panginoon at saka sa Holy Spirit mga kasembreros. Salamat sa ating Word of God ha. No? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? And then Spirito ng Panginoon sa ating buhay. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.